Kagabi nag-meeting kami ni bagong commissioner ni Ariel Nepomuceno at si General Torre, may representative ng CIDG, kasama na si Secretary Anyo ng NSA because this is already a national security matter. Itinuturing ng banta sa pambansang seguridad ang patuloy na paglaganap ng mga misdeclared na produkto na pilit na ipinupuslit sa mga pantalan ng bansa. Matapos ang sunod-sunod na inspeksyon ng Department of Agriculture, katuwang ang Bureau of Customs, tone-toneladang mga produkto ang patuloy na nasasabat sa mga nagdaang araw. Usap-usap kami, talagang dedicated lahat sa utos ng ating Pangulo na habulin talaga itong mga kumpanya na nahuli na. No, at hopefully before the end of the year may makita tayo medyo marami-rami sanang nakaposas. Kaugnay nito sa isinagawang inspeksyon ng DA at BOC sa Port of Subic ngayong araw, kahon-kahong smuggled mackerel at tone-toneladang sibuyas at carrots ang nasabat ng ahensya mula sa 10 container van. Sa kasalukuyan, 31 na mga container trucks ang kumpirmado at under investigation ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. 10 nga sa mga ito ang binuksan at ininspeksyon ng 2 ahensya at kumpirmado na ang mga produkto ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. It destroys the lives of our farmers and fisher folks. Yung mga legitimate businessman naman na gumagawa ng tama ay naaapektuhan din. So it really affects the economy, no? Aside from this promotes corruption, no? At many levels. Dagdag pa ng kalihim, base sa naging pag-uusap ng PNP, BOC at DA, maging ang mga broker at stakeholders ay makakasama sa hahabulin. Sa kasalukuyan, 20 na ang mga kumpanya na nasa blacklisted ng ahensya. Sa bawat kumpanya, kung 5 stockholder niyan, yung 5 yon, hahabulin natin from the president, the directors, yung corporate secretary. So marami-rami yun. Kung 18 yun, 18 times 5 or 20 times 5, may 100 tao yan, hahabulin namin. Ayon pa sa opisyal, dahil China ang nakikitang pinagmumula ng halos lahat ng mga smuggled shipment, tinitignang option din ng ahensya ang paglapit at pakikipag-usap sa Chinese ambassador sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.